Shoutout mga bayan ha. Gusto ko lang magbigay ng konting komento. Siguro naman may karapatan akong magkomento sa mga nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo, hindi na normal yung nangyayari sa Pilipinas lalo na sa Senado. Alam nyo kayo sa Senado, no offense meant, bangayan kayo ng bangayan. Ba't di kayo mag-move on? Mag-focus kayo kung ano dapat yung mga ginagawa nyo sa Senado. Paggawa ng batas, hindi yung mga bangayan kayo ng bangayan sa mga nagdaang nangyari na. Hayaan nyo, ipaubaya nyo sa NBI, sa pulis, o kung sino man yung dapat na nag-imbestiga sa mga pangyayari. Sabihin na natin na merong foul play or merong mga drama na isinagawa. So be it. Tapos na yon. Let's move on. Kasi sinasayang nyo yung araw. Alam nyo ba sa araw na nagsisession kayo, alam ko naman at alam nyo na may budget na nasasayang. Kinukurap na nga yung budget natin sa Pilipinas Tapos inuubos nyo pa yung oras nyo para magbangayan kayo sa mga bagay na dapat kaya nyong pag-usapan internal arrangement. Ano ba talaga nangyari? Ganito, ganyan, ganyan. Kasi kung talagang totoong matagal na kayong magkakakilala, tulad nga ng mga sinasabi nyo, for almost 10 years and up, 20 years, 15 years, magkakakilala na kayo, dapat gamay nyo na ang isa't isa. Alam nyo na ang isa't isa. Politiko kayo. Alam nyo dapat kung saan na kayo, paano kayo mag-uusap, paano nyo resolbahin yung mga problema ninyo. Hindi yung kada na lang Monday or Tuesday, every time na lang na may session sa Senado, ang aabangan ng taong bayan yung bangayan ninyo. At yung pasikatan ninyo sa pagbibigay nyo ng mga privilege speech ninyo na ang totoo naman iniaangat nyo yung sarili nyong pangalan. Sa totoo lang dapat kung talagang mahal nyo ang taong bayan, umusad kayo. Alamin nyo kung ano ba yung talagang pangangailangan ng taong bayan, lalo na yung mga nasa laylayan. Hindi yung, kesyo ganito si ano, kesyo si ganito, palitan natin sa ganito. Alam nyo, nonsense. Every time na lang na magpapalitan kayo. Sige, sabihin natin, SP Alan Cayetano. Nabubulol tuloy ako sa galit Alan Peter Cayetano, ang Senate President natin ngayon. Ngayon, papalitan na naman natin ng bago. Umuugo nga si Senator Sherwin Gatchalian. Papalitan na natin ng bago. Panibagong debate na naman kasi ganito, ganyan, pinalitan kasi ganyan. Let's focus on one thing. Let's focus on one issues. Ano ba talaga yung issues na makakatulong sa totoong pangangailangan ng taong bayan? Hindi yung para sa mga pagpapalapad lang ng papel ng iilan sa inyo. 'Di ba? Kasi nakakasawa na. Sa totoo lang, ako isang OFW. Sa totoo lang, hindi naman talaga dapat na ako makialam. Kaso, may pamilya kasi ako sa Pilipinas. So, I'm worried about the situation na mga nangyayari sa ating gobyerno sa Pilipinas. Alam nyo kasi minsan dito sa ibang bansa, napagtatawanan tayo. Minsan kasi tinatanong din kami, akala nyo ba yung mga ibang lahi hindi nanonood sa mga nangyayari, kaganapan sa atin dito sa Pilipinas? Nanonood sila, tas tatanungin kami, ano nangyari? Bakit ganun? Bakit ganyan? Bakit kinulong si Duterte? Bakit nag-away? Bakit may nagputukan sa Senado? Alam nyo, wala kaming maisagot kung hindi namin alam ang gugulo nila. Alam mo yun, minsan, it's very nakakahiya sa part namin. Pero hindi naman din para ikahiya ko bilang Pilipino. I'm proud to be Filipino. Kaya nga ako nagko-komento ngayon to give my comment and para malaman ninyo kung ano ba talaga yung nangyayari. May mali. Alam ko mga edukado kayo, mga lawyer kayo. Ako simpleng tao lang, wala din naman akong mataas na pinag-aralan. Pero I know bilang ordinaryong Pilipino, I know what is right and I know kung ano ang pangailangan ng mga Pilipino. Alam nyo, apakasimple lang. Masaya na ang Pilipino, may pagkain 3 beses sa isang araw. Murang bilihin. Hindi mamumroblema kapag na ospital ang kanilang mga kapamilya. Ligtas,
every day, every night kapag naglalakad, may maayos na sistema ng edukasyon, gobyernong mapagkakatiwalaan. 'Di ba? Apakasimple lang ng basic needs. Bakit kung ano-anong mga pinagtatalunan yung batas, hindi naman yan din ang naiintindihan namin mga ordinaryong Pilipino? Sige nga, tanungin nyo yung ordinaryong Pilipino sa lahat ng pinagsasabi yung articles of ewan namin dyan. Wala rin naman din kaming masyadong naiintindihan dyan, kundi kung ano ang kakainin ng aming pamilya sa araw-araw. You heard it right. Araw-araw, pinoproblema ng bawat Pilipino kung ano ang pwedeng kainin namin araw-araw. So dapat, alam nyo yun. 'Di ba? Hindi yung article of impeachment. Ito kasi ganito, ganyan. May mga video pa kayo, nagkeme-keme. Hindi siya nakakatulong. Hindi siya nakakatulong unang-una sa pangalan at dignidad ng ating bansa. Mas masaya pa yung mga Pilipino kung lahat ng ating pondo ay nararamdaman ng mga kababayan nating Pilipino, lalo na ng nasa laylayan. Hindi yung puro kayo ganyan. Alam nyo, nung panahon ni Duterte, alam nyo, ako Duterte talaga ako. DDS ako. I'm proud to be. Pero, hindi ako magiging bias sa part na to. Lahat yan, lahat ng senador, gobyerno na mumuno, nananawagan ako, ayusin nyo yung Pilipinas. Kung sa ngayon hindi nyo nakikita sa part ninyo na hindi magulo, sa part namin na mga taong bayan, lalo kami mga OFW, nakikita namin na magulo talaga ang Pilipinas sa ngayon. Kasi kayo, nag-aagawan kayo sa kapangyarihan, nag-aagawan kayo kung sino ang may mataas na posisyon at budget na makukuha para sa sarili nyong kapakanan. Aminin nyo yan. That's the truth. Hindi yung, inisip nyo ba ang mga taong bayan? Ni isang beses? Hindi. Iniisip nyo sila pag gusto nyo magkaroon ng photo ops. Pag halimbawa bibigay kayo ng bigas, pupunta kayo sa may mga nangangailangan, photo ops, para masabing tumulong kayo. Pero sa totoo lang, yung itinulong nyo, doble or triple pa yung nakukuha ninyo. I know that because ilang taon din akong namulat sa pamamalakad ng isang gobyerno, local government. So alam ko kung paano magpatakbo ang isang gobyerno. Alam ko kung paano sila mag-focus, paano sila magkaroon ng budget. So hindi po ako nag-iimbento ng mga sinasabi ko. I'm talking about myself and also the feelings of our taong bayan. And that's the truth. Sana magnilay-nilay kayo, magising na kayo kung talagang kayo yung makataong bayan. Alam ninyo kung paano nyo tutulungan yung taong bayan. Basic needs, necessity, yun lang ang kailangan ng taong bayan para maramdaman niya na totoong nagmamahal kayo sa mga taong bayan. And that's it, period. Sana alam niyo yan. Kainit ang ulo Ano ba yan? Ano tuloy na sabi ko